nga ba ang flip-top? Ang flip-top ay isang rap battle leagues ay isang paligsahan ng mga rapper o ng mga taong gumagamit ng rap sa pagsasalita. Ito ay may dalawang panig. Bawat isa ay kailangan mag-rap sa loob ng takdang minuto. Sari-saring panlalait, pang-aasar at pang-insulto ang laman ng rap ng binabanggit ng bawat kalahok. Kailangan din na magkatunog ang hulihang salita ng mga ito. Si Alaric Liam Yuson o mas kilala sa tawag ng Enigman ang sinasabing nagpauso ng flip-top sa ating bansa noong Pebrero taong 2010. Siya ay nakapagtapos sa kursong filosofiya sa Pamantasang Ateneo de Manila. Ayon sa aking pananaliksik, una niya itong napanood sa nasabing bansa at doon kumuha ng ilang ideya. Sinubukan niya itong gayahin at naghanap ng magagaling na rappers sa iba't ibang panig ng Maynila. Una ay tinuruan niya ang mga ito ng pamantayan at ipinaglaban niya ang mga dalawang tao sa pamamagitan ng pang-aasar o panlalait sa isa't isa, gamit ang magkakatunog na salita sa huli ng binabanggit na pangungusap. Nang lumaganap na ang flip-top, isa si Enigman sa naging hurado nito. Ang kanyang mga pamantayan ay ang pagbabato ng salita, daloy at pagkakatulad ng hulihang. Maraming salamat, Teacher Marjorie. At ngayon naman ay dumako tayo sa pagtatalakay tungkol sa dalawang paraan kung paano nga ba ang paraan ng pag-flip-top. So, ang unang paraan ng pag-flip-top ay written. So, class, kapag sinabi natin written, ito ay ang pagsulat ng mga linyahan bago sumalang sa flip-top battles o sa madaling salita, ito ay ang paggawa ng script. So, sa parang ito ay isinusulat muna natin ang mga linyahan na ating gagamitin during the flip-top battles. So, yan ang unang paraan ng pag-flip-top, written. Pangalawa naman ay ang freestyle. So, kapag sinabi natin freestyle, no, ito ay mas mahirap sa written dahil ito ay on the spot na pagbato ng mga linyahan. Dito malalaman kung gaano kagaling at kabilis mag-isip. Sa pangalawang paraan ng pag-flip-top, ito ay ang freestyle. Nasabi natin ang freestyle ay mas mahirap kaysa sa written kasi kapag sinabi natin written or nakasulat, mas madali natin itong naisasagawa sapagkat may mga linya na tayong pwedeng gamitin para sa pag-flip-top. While on the other hand, kapag sinabi natin flip-top na freestyle na pamamaraan, ito ay mahirap sapagkat ito ay impromptu kung kaya bilang isang manlalahok o nakikilahok sa ganitong paraan ng flip-top ay nangangailangan ka ng isang matalas at mabuting pag-isip. Kumbaga, in the other words or in a simpler words, dapat ay matalino ka kung ang gagamitin nating paraan sa flip-top ay freestyle. At ngayon naman ay dumako tayo sa iba't ibang uri ng flip-top. So, mayroon tayo ditong 5-on-5, intergender battle, 2x2, Royal Rumble, 1 minute, fancy battle, at secret battle. Pero, unahin muna natin ang 2x2. So, class, kapag sinabi natin 2x2, ito ay kadalasang ginagamit sa atin. Ito ay binubuo ng tig-2 miyembro sa bawat kupunan. So, sa flip-top na ito ay, for example, 2 kupunan. So, sa bawat kupunan, dapat ay madalawa kayong representative na sila ang magre-representa sa bawat kupunan. So, yes. At sunod naman ay 5-on-5. So, sa 5-on-5 na flip-top, ito naman ay binubuo ng tig-5 miyembro sa bawat kupunan. So, ang 2x2 from the word itself, 2, dalawa. While sa 5-on-5 naman ay 5. So, 5 members sa bawat kupunan. Sunod naman ay FEMC battle. So kapag sinabi naman natin na FEMC battle, ito ay laban sa mga babaeng rapper lamang. So ito ay eksklusibo lamang sa mga kababaihan na flip-top battle. At ngayon naman ay dumako tayo sa intergender battle. So, kapag sinabi natin intergender battle, ito ay labanan sa pagitan ng babae at lalaking rapper. Kung ang FEMC ay para lamang sa mga kababaihan, ito naman ay parang
mga babae at mga lalaki. So, mga babae laban sa mga lalaki. So, parang ganyan ang intergender battle. Ngayon naman ay dumako tayo sa Royal Rumble. Sa class, when we say Royal Rumble, dito naman ay magkalaban ang lahat ng kalahok. So, lahat ng kalahok ay nagsisilaban-laban. So, from the word itself, rumble. Yes, rumble. At ngayon naman ay dumako tayo sa secret battle. So, class, kapag sinabi natin yung circuit battle, ito ay katulad din ng ibang flip-top battles, ngunit bilang lamang ang nanunood. So, from the words of secret, so, ilan lamang ang mga audience sa ganitong flip-top battles. Kaya nga siguro, secret battle. Yes. At ngayon naman ay dumako tayo sa 1 minute. So, kapag sinabi natin 1 minute, ito ang flip-top battles na binubuo lamang ng 1 minuto. Interesting. So, sa flip-top battle na ito, ang bawat kalahok ay binibigyan lamang ng 1 minuto para gawin ang nasabing flip-top na paglalaban. So, yun lamang ang mga uri ng flip-top. At ngayon naman ay dumako tayo sa balagtasan na i-discuss ni Teacher Marga. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Marga at ngayon naman ay dumako tayo sa pag-uulat sa balagtasan. Ang balagtasan ay hango lamang sa pangalan ni Balagtas noong Abril 1924 upang alalahanin ang kapanganakan nito. Dito nakilala si Jose Corazon de Jesus o mas kilala sa katawagang si Joseng Batuti at si Florentino Colliantes o mas kilala sa katawagang Kuntil Butil. At dahil sa mga balagtasista ay umusbong at nakilala ng lubusan ang tinatawag nating balagtasan. Bakit naglaho ang balagtasan? So, bakit nga ba naglaho ang balagtasan? Sa panahon ngayon, hindi na ito masyadong napapansin. Ang lahat ay may katapusan. Hanggat hindi nakakuha ng akit sa kabataan, ang balagtasan ito'y mawawala at mapapalitan. Umusbong at dahil nawala ang balagtasan, dito na umusbong ang flip-top sa modernong panahon. Dapat nga bang tawagin ang flip-top ngayon na balagtasan ngayon na flip-top? Ngayon naman ay dumako tayo sa kaibahan ng flip-top at balagtasan. Sa modernong panahon at oras ng pagsibol ng flip-top ay nakabase sa kulturang hip-hop. Ang flip-top at balagtasan sa paglalaban ng matulaing duelo, dito nagkakaiba ang dalawang kampo. Ang dami ng manunood at tumatangkilik ang mga aspekto ng magkakaibang tinig, malalaking pagkakaiba sa dalawang panig. Laitan, bastusan, pataasan, siraan, mas marumi, mas bulgar. Labas sa formal na pananalita na mayroon lamang isang paksa ang flip-top. Bilang konklusyon, ang flip-top ay tinatawag din na flip-top battle league. Ang flip-top ay tinaguri ang kauna-unahang conference at pinakamalaking rap battle conference sa Pilipinas. Ang flip-top ay modernong balagtasan. Samantala, ang balagtasan naman ay isang uri ng pagtatalo ng dalawang magkaibang panig tungkol sa isang paksa. Ang balagtasan ay isang pagtatalo sa pamamagitan ng tula. Ayun lamang po ang aming pag-uulat. Maraming salamat.